come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ay, maingay masyado to. Wait lang. Yun. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. At ayun po, no, mga kabisnes, at kami nakalipat na dito sa lugar na nilipatan namin. Ayan, si Kuy Kuy. Sarap na ng tulog. Tapos dito si Pai. Mga kabisnes, ayun. Nabasa niyo naman na siguro sa thumbnail namin, mga kabisnes, ko ano yung vlog namin for today. No? Ito, mga kabisnes, para lang sa kaliwanagan ng lahat. Lalo na dun sa mga tiyang walang utak. Ha? Charot. Nagbalik ko na ko. Kanino? Yeah. Na ano? Okay. Hindi, kasi mga kabisnes, may mga tao kasi talagang Makikitid ang utak. makikitid ang utak. Mga taong hindi nag-iisip. Walang mga ampat. Oh, ako na. Bahala na ako dito. Shh, behave. No, tago ko si Bay para hindi siya makapag-ano, mga kabisnes. Kasi baka ano na naman masabi na ito. Gayaan mo ko dito pa kasi ginigigil niyo ako, Char. Imbis na nagiging masyang na lang ako, ginagawa niyo na naman akong maldita, pinalalabas niyo na naman yung sungay ko. Hindi, kasi mga kabisnes, may mga tao kasi talagang ang kikitid ng utak, no? Yung bang parang hindi maintindihan yung point ng vlog kung bakit kami nakipagpalit kila Ate Vera at Kuya Lito. No? Unang-una sa lahat, no, mga kabisnes, basahin natin tong comment na yun. Si Rowena Elaida, sabi niya, dati kasi wala nakatira doon. Umalis na sila si Beng, hindi nyo sinabi agad, highs. Hinamay nyo pa si Kuy Kuy, labing-labing nyo. Maraming paraan ng labing-labing. Ilang oras si Kuy Kuy sa school. Kapag nasa KB house ang bata, sabihin mo kasi marami yung nakakapuna na makalat ang kwarto nyo. Alam mo Jun, kahit gaano kalit ang bahay, basta marunong ang babae, nagagawa ng paraan yan. Dapat kasi nung umalis si Beng, sinabi nyo na kay KB, bobo ka ba? O, di ba? Ngayon, total, ginigil mo ko, so sabihin ko na talaga, bobo ka ba? No? Unang-una, sinasabi mong nasa school si Kuy Kuy, yan yung time na nagpapahinga kami. Nagpapahinga ako kasi madaling araw na po ako natatapos sa pag-i-edit. Ikaw kaya lumagay sa, sa lugar ko. No? Ikaw kaya lumagay sa lugar ko. Pangalawa, pag nasa KB house ang bata, pag nasa KB house si Kuy Kuy, andun din ako. Andun kaming dalawa. So, paano kami maglabing-labing? Doon kami sa KB house. Maglabing-labing. Gamitin mo rin yung utak mo. Huwag gamitin yung pagiging tanga. Pasensya na kayo, mga kabisnes. Talaga kasing nagigigil ako sa ibang tao na parang hindi nag-iisip. Pangatlo, bakit hindi namin sinabi noon? Kasi nga ayaw ko talaga lumipat dito. Hindi dahil sa malaki itong space, no? Wala akong pakialam sa laki ng space nito. Wala akong pakialam. No? Wala akong pakialam. Kahit maliit yung space namin doon, masaya kaming tatlo. Bakit hindi kami lumipat noon? Kasi nga inaalala ko yung kalusugan ni Bay. Hindi pa kami nakapagpa-check up noon, no? Wala pa kaming check up noon. Lagi sumasakit yung dibdib niya, yung likod niya. Buong akala ko bumalik yung sakit niya. Which is kailangan niyang makalanghap ng sariwang hangin. Ngayon, dito kasi kulob. Talagang kulob to dito, mga kabisnes. Totoo lang kulob. Close na close. Kahit ngayon, no, ang init. Samantalang ngayon doon sa kabila is talagang malamig. Ngayon, yung point po namin, kaya kami lumipat dito, naibanggit na namin sa kabisnes. Isa sa alang-alang ba namin yung anak namin sa totoo lang, marunong nang mag-isip. Sabi nga ng co-parents ko kanina dun sa sa nakasabayan ko sa school. Sabi niya, alam mo ba na, yan, tumulog yung tiyan ko. Yan, si Chris at yun si Micah, silang dalawa yung nagaganunan sa classroom nila, silang dalawa lang. O, di ba? So, ibig sabihin, may talinong angkin si Kuy Kuy, which is hindi ko pwedeng isaalang-alang yun. Gamitin mo rin naman paminsan-minsan yung utak mo, hindi dahil sa makalat, talagang makalat. Ikaw ba naman, laging puyat? Ikaw ba naman busy sa pag-vlog? Ikaw ba naman nag-i-edit? Ikaw nag-isip ng content? Try mo nga. Try mo lumagay sa lugar ko. Si
Rowena Elaide. Try mo, miss. Madam. Ma'am. Kung sino ka mang hinayupa ka, try mo. Lumagay sa lugar ko. Kung kaya mo ba. Kung kaya mo ba, yung sinasabi mong oras na nasa school ang bata, kung gising ka, try mo. Alas 3, alas 4, minsan ako nakakatulog, alas 2, yan, yung mga oras na tsaka pala ako nakakatulog sa pag-i-edit. Pag-iisip ng thumbnail, ng title. Akala mo ba madali yun? Utak din minsan gamitin. Noong unang lipat namin, kahit ilang beses pa nag-surprise visit si Kuya, makikita nyo walang kalat na makikita kahit isa sa loob ng bahay namin. Dahil wala akong trabaho noon, kundi matulog, kumain sa loob ng bahay. Kaya talagang wala kang makikitang kalat sa bahay namin. Balikan mo para matuto ka, para alam mo ang pinanggagalingan kung bakit ngayon hindi kami magawang makapag-ayos sa loob ng bahay, kundi minsan lang. Dati wala akong ginagawa eh. Kain tulog lang sa bahay, naiiwan. Kami ni Kuy Kuy, kain tulog, cellphone. Yun ang ginagawa ko dati. Unang lipat namin, bagong mag-asawa kami ni Bay. Kaya talagang kahit ilang beses pa yan, kahit gabing-gabi pa yan, ilang beses na yan, nag-surprise visit sila Kuya, sila Ate, sila Paps. Sa bahay namin, walang makikitang kalat. Lahat organized. Kasi nga, walang ginagawa eh. Kundi maglinis lang ng loob ng bahay. Eh ngayon, laging puyat, laging may ginagawa, laging nag-isip ng content, ng vlog, laging umaalis. Paano pa ako makakapaglinis ng bahay? Sige nga, try mo. Ikaw na, maging ako. Tingnan ko lang kung kayanin mo. Gamitin din kasi minsan ng utak, huwag puro satsat, huwag puro dakdak. Inaano nyo ko eh, binibigyan nyo ako ng, alam nyo yun mga kabisnes na, imbis na yung vlog, okay, imbis na makakapag-isip ako ng content sana na mas wala eh, binibigyan nyo akong sungay eh. Para kayong nakakagago eh, no? So hindi na kayo mga kabisnes na talagang napupuno na ako eh, napupuno ako sa nagbasa ko kanina. Alam mo yun, sobrang, antok na antok pa naman ako. Antok na antok ako kasi, basta mapapanood nyo na yun sa vlog namin sa susunod araw kung saan kami galing. Kaya talagang wala akong tulog. Tapos nag-vlog kanina, yun. Wala, pumutok na yung inis ko. No? Huwag gamitin pagiging bobo. Rowena Elaide, huwag gamitin pagiging bobo. Tanga. Yun. Tapos, ito naman si Mary Ann Galvez. Dami nyo alam ba, Jun, may palambing-lambing pa kayo, nanahimik na si Vera dito, gusto nyo pa lumipat sa pwesto ng dalawa. Bakit? Ikaw hindi ka nanahimik. Diba? Dami nyong alam, ikaw ba, hindi ba kayo naglabing-labing ng asawa mo? Dami mo rin alam eh, no? Dami mong alam, Mary Ann Galvez. Dami mong alam. Paano nanahimik? Bakit? Namatay ba sila? Para sabihin mong nanahimik? Tanga ka pala eh, no? Tanga. Tanga talaga. Pasensya na mga kabisnes. Talagang ginigigil ako ng mga hinayupak na to. Pasensya na. Mainit pa naman yung mainit pa naman yung kasi naiinitan ako sobrang init eh. Try nyo kaya. Para alam nyo. Iniisip ko lang kapakanan ng anak ko, gago. Iniisip ko lang kapakanan ng anak ko. Huwag tanga. Please lang, huwag tanga. Pasensya na talaga kayo na talagang nabubisit ako. At least, nagiging prank ako. Nagalit talaga ako. Galit ako. Buisit ako. Yun. Papakatotoo ako mga kabisnes ha. Kasi ito naman tong abnormal na dark cloud GSM-PH. Palitan na lang ba kayo lagi ng problema? Pagkatapos ng isa, yun na namang isa nakakaumay. Problema ba yung paglipat? Tanungin nga kita, problema ba yun? Yung pagbibigay namin ng respeto kila Ate Vera, Kuya, dito kila Ate, kila Kuya sa pagbanggit namin, problema ba yun? Di naman sa kanya itong bahay. Tsaka di naman sa inyo, ba't pa kayo nang problema, hindi naman sa inyo itong bahay. Unang-una, in-offer na to sa amin. Pag-alis pala nila sinabi na kami ni Kuya, lumipat na kayo doon, June, lumipat na kayo doon. Ayaw nga namin niya. Kasi nga iniisip ko nga yung kalusugan ni Bay eh. Dahil nga, ang gusto ko makalangap siya sa sariwang hangin. Eh ngayon, okay na eh.
Nagkataon naman na nakalipat na rin dito sila Kuya Lito at Ate Vera. Pero sa amin, unang in-offer to, hindi, kahit kilain to, hindi pa to nasabi nila Kuya. Pero kami lang sinabi nila Kuya na dito na kami lumipat. Tinanggihan lang namin. Tapos sasabihin ng iba, dahil daw malaki ang space. Wala akong pakialam sa space. Anin ko yung space mo, sobrang init. Diba? Sinalang-alang ko lang yung ano ng anak ko. Mali ba yun bilang nanay? Mali ba yun? Kay Kuya Lito, pwede naman kasing gawa ng paraan eh. Sinasabi nyo, malayo sa CR. Pwede naman bigyan ng arenola. Diba? Common sense. Gamitin din kasi minsan ng utak. No? Bakit? Kami ba makakapag-division ba kami doon sa maliit na pwesto na yon? Makakapag-division ba kami? Diba hindi? Paano yung anak namin? Minsan nakikita, ganun. Hindi naman naiiwasan nyo sa mag-asawa. Ano magagawa ko? Ano magagawa nyo? Sige nga. Gamitin din kasi minsan ang utak ko, puro dakdak. Diyos ko marimar. Tatandaan nyo na eh. Ito namang Angelina Fernandez na to. Alam mo, isa pa ha. Gagawa talaga ako ng parang mapahanap kita, Angelina Fernandez. Sira ulo ka. Talagang sira ulo ka. Yung kakapihan ni Junjun ang iniintindi niya. Tanga! Gago! Natural yun sa mag-asawa. Kung ikaw wala kang asawa, ihidhid mo sa ano? Yung sa'yo. Huwag mo ko idamay sa kakitiran ng utak mo. Baka ikaw nangangati. Sa'yo galing yan, baka ikaw nangangati. Kamutin mo! O di kaya ano mo sa pinto, yun sa'yo. Para matauhan ka, sira ulo ka. No? Talagang naano na ako, nagbubisit ako mga business. Pasensya na po talaga kayo. Talagang ngayon lang ulit ako maglalabas ng saloobin. Ngayon lang ulit ako sumabog na ako eh. Buisit na talaga ako eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko maiwasan eh. Kasi ang daming kikitid ng utak. Pilipino talaga ang ano. May pa Pilipino naman na ano, pero alam niyo yung kapwa mong Pilipino na imbis na umangat, gusto pang i-ano yung tao, i-down. Mga tanga eh, no? Oo. Parang kung sino. Paano mo nalaman na nangangati ako? Nakita mo bang nagkakamot ako? Nakita mo? Nagkakamot ako para sabihin mo nangangati ako? Tanga ka pala eh. Common sense, hoy. Baka ikaw ang nangangati. Isa pa, Angelina Fernandez, ipapahanap talaga kita, gagawa talaga ako ng paraan para ma-trace up kang siraulo kang gago ka. Tapos, sabi pa niya, yung paglabing-labing, dalawa ang naalala ng mag-asawa na yan, nakalagay ni Kuya Lito, hindi niya inintindi. Tanga ka pala eh! Si Kuya Lito pwedeng mag-ano ng arenola. Yung anak ko ba pwedeng maglagay ng arenola? Lagyan ng arenola yung harap para hindi makita. Di ba? Nakita mo ba yung space namin doon? Sira ulo ka? Tanga? Grabe ka tanga, Angelina Fernandez. Sa lahat ng vlog, babanggitin kita palagi. Tanga ka, sira ulo ka, gago ka. Diba? Sabi yung Android ka. Hindi, nabubwisit kasi ako pa eh. Naiirita ako. Alam mo yung pagod ako, inaantok ako. Yung ano ako. Tapos, yun yung mababasa mong komento. Hindi naintindihan yung nilalaman ng vlog. Ang tatanga. Except lang po dun sa mga nakaintindi kasi marami pong nakaunawa. Mas marami naman po nakaunawa. Nakaka-business. Mas lamang ang nakakaunawa kasi hindi sila makikita ng utak, matalino ang viewers na nakakaintindi. Unlike dito sa mga taong ito, walang utak, bobo. Pasensya na talaga mga ka-business. Pasensya na po. Sadyang sumabog na talaga yung ano ko eh. Sumabog na. Ito naman si Maricel Sanchez. Yan si Junjun masyadong maarte, social, di na nahiya. Binigyan na nga ng bahay, gusto pa maganda. Di na nahiya sasabihin yung labing-labing pinakita pa sa media na mahilig. Siya syempre mahiya na sinabera na tumanggi. Parang sila lang ang pwede tumira sa maganda. Makapal talaga ang mukha niya si Junjun. Dapat nga sinainto dyan. Nuna pa inggit talaga yan kay Nika. Tanga mo! Ba't ako maingit kay Nika? Anong kakaingitan ko kay Nika? Sige nga. Tanga ka ba? Ba't ako maingit kay Nika? May kanya-kanya kaming abilidad. May kanya-kanya kaming personalidad. Ba't ako maingit? Kanya-kanyang talent. Sira ulo ka? Anong connection nun sa paglipat namin? Bakit nasali si Nika at si Intoy dito? Wala siya inggit. Baka ikaw ang inggit. Diba?
Sasabihin mo masyadong maarte, pasosyal. Bakit iingit ka ba sa the way ako magdamit? Kung sa tingin mo sosyal yung ganitong klase ng damit, aba magdamit ka rin ng ganito. Sosyal pala itong ganitong pagdadamit eh. Arte. Maarte ako sa pagkain. Pero sa lugar hindi ako maarte. Ilang buwan ba kami doon? Kung nag-iinarte ako, edi sana yung tulo doon, dapat matagal ako. Nung sinabihan ako ni Kuya na lumipat kami dito nung umalis sila Burnok at si Sideng, edi sana lumipat na kami agad doon kasi matagal na yung tulo eh. Paglipat pa lang namin doon, may tulo na yun eh. Madami ng tulo doon eh. Kung nag-iinarte ako, tanga! Di ba? Walang utak. Yan ang sinasabi ko, walang utak. May utak. May utak pala pero hindi ginagamit. Utak mo nasa puwet mo. Di ba? Sabihin mo nag-iinarte. Ba't ako nag-iinarte? Hindi pag-iinarte yung iniisip ang kapakanan ng anak ko. Hindi pag-iinarte yun. Huwag gamitin kasi ang katangahan. Diyos ko Marimar. Ang tanda-tanda nyo na, may edad na kayo para magkagaganyan pa kayo. Labing-labing natural yun sa mag-asawa. Ano pakialam mo? Yun yung gusto ng asawa ko. Ano, hahayaan ko yung asawa ko makipag-ano sa iba? Ganun ba yun? Hindi ko pagbigyan? Dahil yung anak ko minsan matagal talaga matulog yan si Koy Koy. Anong gusto mo? Ganun. O sige ba, maghanap ka ng iba dun sa monumento. Ganunin ko yung asawa ko. Sira ulo ka pala eh. No? Ang daming utak ipis. Utak ipis. Utak ipis tawag sa inyo eh. Totoo lang, utak ipis. Hindi nyo man lang iniisip kung ano yung punto nung bawat, yung vlog na yon. Yun bilang respeto. Unang-una, pinaalam ni Bay kay Kuya. Bilang respeto. Respeto. Pangalawa, kila Ate Vera at Perito. Dahil kung hindi naman sila pumayag, hindi kami mamimilit. Hindi kami mamimilit. Hindi namin ipipilit. Kung ayaw nila. Sa tingin nyo ba, talagang gusto ko dito? Oo, malaki yung space. Talagang malaki yung space. Pero kung sa preskuhan lang ng hangin, okay kami dun eh. Kaya nga lang iniisip namin kapakanan ng anak namin. Ano ba itong buhok na ito nakakainis oh. Iniisip namin yung kapakanan ng anak namin. Si Kuya Lito, pwedeng bigyan ng arenola. Madali lang yan kung may arenola. Yung anak ko ba, magagawan nyo ba ng paraan para walang makita? Lalo na pagkagising, magagawan ba ng paraan? Sige nga. Mag-ano ka naman pa. Sabi mo yan. Break mo naman ko. Kahit na. Diba? Natural sa mag-asawa ang labing-labing, madam. Ano wala siyang asawa? Baka wala kang asawa. Ikis-kis mo, madam. Parang may kalabing-labing ka. Diba? Binibigyan niyo ako ng rason para maging walang hiya ako eh. Para maging mawala yung ko. Kasi na ako eh, sabi nga ni Kuya, nagiging mabait na. Depende sa mga taong kinakaharap ko. Hindi, yung kinakaharap ko, kinakaanohan ko. Kasi nagiging na ako eh, unti-unti ko lang tinatanggal nga yung pagiging mga kabisnes. Kaya lang ngayon, talagang nabuisit ako. Sabihin na naman ng iba, huwag mo na kasing pansinin Junjun, hindi pa pwede eh. Hindi pwede ngayaan mo yung Kayo ba? Sabihan kayong Makati. Porkit nagsabi yung isa na gusto. Ako ba ang si Bay po ang gusto ng gano'n. Si Bay ang nagpaalam, hindi ako. For FYI. Dahil nga, yung asawa ko, hindi nga namin magawa ng maayos dahil nga sa bata. No. Hindi maintindihan ng iba. alam mo yung anak namin na Hindi maintindihan ng iba. Oo, ando na tayo sa, inaaral naman yan sa school. Pero hindi sa edad na ganyan. Wala pa yan sa nila, kuy-kuy. wala pa yan sa kanila. Wala pa yan sa kanila. Sa, nila. Sa grade nila. Sana maintindihan nyo, no? Sa mga makikitid ang utak, sana maintindihan nyo. Paulit-ulit ko sinasabi, kami ang unang inoferan dito, hindi namin tinanggap. Hindi dahil sa malaki to dito o ano pa man.
anytime naman pag gusto naman namin talaga namang pwede. Noong wala pa sila Ate Vera at Pielito rito. Kahit nga nung bago lumipat dito sila Ate Vera at Pielito, sinabi ni Kuya, doon kayo sa sa kila si Deng, kila Burnok na kwarto, sila Vera at Pielito. Ayoko nga ya. Kasi nga hindi ko pa nga napacheck up si Bay eh. Hindi ko pa sure kung ano yung kalagayan ng baga niya. Kung kakayanin ba yung ganito kakulog. Kung kakayanin ba, ngayon, okay naman eh, clear naman yan yung baga niya, wala naman ng problema. So, okay. Okay. At saka nung nakaraan pa yun namin, nagsasabi na nga sa akin sa Tibera, Ate June, doon na lang ako, Ate June. Ganun pa nga eh. Ano? Di ba? Sabi ko, ayoko nga Ate Vera. Ginagawa ka sa Ate Vera. Gusto din na Ate Vera dun eh. Wala kayong mga alam. Para kayong mga tanga. Sa mga taong kung sasabihin, naghihinarti inggit. Ha? Ba't ako maiinggit? Saan ba ako maiinggit? Madam Maricel Sanchez. Walang dito si Nika. Hindi mo dapat sinasali rito, tanga. No? Ako kontento ako kung anong itsura ko, kung anong katawan ko, kung ano yung meron ako, kung ano yung talent ko. Wala akong dapat ikainggit kasi ako nagpapakatotoo ako. Kung ano ako, yun ako. Prangka ako kung prangka, maldita kung maldita. Pero kahit ganito yung pag-ugali ko, alam nila kung gaano ako kamapagbigay sa mga kasama ko, sa mga kapatid ko. Kapatid kong mga ends. Lalo na sa mga bata. Alam nila yan. Ang pagiging tanga, no, huwag nating ugaliin. Huwag ugaliin. Bagos, baguhin nyo. Hindi ko alam. Gusto lang ni Junjun maganda kasi lugar ni Vera. Funny! Kung gusto ko, di sana noon pa, nung in-offer pala Kuya. Ilang beses na paulit-ulit yang in-offer ni Kuya. Halos na linggo-linggo pag pupunta si Kuya dyan sa bahay. Di ba na kayo dun ba? Kasi nga tumutulo nakikita ni Kuya Ayaw nga namin. Tapos sasabihin mo, gusto ko lang daw kasi maganda daw yung lugar ni Vera. Oh! Di nga. Talaga ba? Mas gusto ko nga doon kasi malapit ang lababo. Nandiyan na yung tubig. Meron lang kaming lutuan doon. May mga lagayan ng gamit. Oh, anong ayawan ko doon? Oo, mali tumutulo. Pero inayos naman yung nilabay. Dangan nga lang at kailangan talagang palitan yung, ano ka doon pa? Alulod. Alulod lang naman kulang doon Unang-una, paglipat pa lang namin doon, tulo na yung doon. Tumutulo na. Pero hindi kami nag-inarte. Pag kami mag-iinarte, nakikitira nga lang kami Libre na nga kami. So, ba't kami mag-iinarte, di ba? Grabe, daming makikitid ang utak. Diyos mo yung marimar. Ay, nako. Huwag naman ganun, Junjun, bay. Maarte ka talaga, Junjun. Ano bang basihan nyo sa pagiging maarte? Sige nga. Ano ang basihan nyo sa pagiging maarte? Tanungin ko kayo, ano yung basihan nyo sa pagiging maarte? Kasi kung ang maarte kasi sa tingin ko yung dapat ganun, maarte yun. Yung laging nagme-makeup, maarte yun. Ganun. Nakikita nyo ba ako nagme-makeup? Kaartihan ba itong ganitong pananamit? Nakapants? Nakabihis ng maayos? Maarte na ba sa inyo yun? Sige nga, yun ba yung meaning nyo ng maarte? Or ibig yung ipakahulugan sa pagiging maarte? Dahil kung gano'n, magsusuot ako ng damit na punit-punit. Mali na yun. Para hindi niya sabihin maarte. Magsusuot na ba ako ng punit-punit na damit? Mali ko na. Kaya lang mga kabisnes, wala akong punit-punit na damit Puro branded mga damit ko. Ito pa nga lang Hong Kong. Mga damit ko, Reebok. Ano? Adidas. Adidas, murag na akong ni Judas. Di ba? Wala tayong magagawa.
Daming sponsor ng damit eh. Ano magagawa natin? Kung marami tayong sponsor. Kasi nagpapakatotoo. Hindi kasi nagtitanakan. Hindi kasi nagtatanga-tangahan katulad nyo. Hindi ko po nilalahat ang mga viewers. Ito, pasintabi po. Hindi ko nilalahat ng viewers. Kundi ito lang po mga taong tinutukoy ko po dito o binasa ko yung pangalan. No? Hindi ko ibig ipakahulugan na lahat ng viewers. No. Kasi, ang daming matatalinong viewers at maraming nakakaintindi. Doon ako believe at salute sa mga viewers na ang taas ng pananaw or ang taas ng, alam niyo yun, yung pag-intindi, Taas ng 10K. yung pagka nanonood ng vlog, 10K yun. Oo. Namang laman ng vlog. oo, yun. Yung Hindi iba, katulad dito. Ang iba lang, parang Mema lang, mema. Oo. Papansin, KSP, kulang sa pakug. No? Para nang mapansin. Sabi niya, sa isang banda, huwag niyo unahin ang gusto niyo, Junjun. Isipin niyo na lang ang kalagayan ni Lito. Kung ako si Vera, di ako papayag. Uy, di sana ikaw na sa Tivera. Bahay nila. Nung nakaraan pa yan, pinag-uusapan namin ni Ate Vera. FYI. Nung nakaraan pa yan. Gusto rin nila Ate Vera doon dahil maaliwalas. No? Para sa kaalaman mo, para hindi ka naman masyadong mamukhang tsanga. Bakit? Sabi niya, alam niyo naman, bago makarating si Lito sa siya, mahirapan maglakad. Wala bang commode? Wala bang... Kaya tayo, hindi ka naman mag-tricycle. Wala bang arenola? At lalaki si Kuya Lito, pwede siyang lumabas para dun umihi. Common sense. Pero kung tawag ng kalikasan na, alam niyo na, pwede nga arenola eh. Diba? Utak din, gamitin pa minsan-minsan. Diyos ko, Marimar naman. Oh, ba't ganun? Bakit yung iba parang walang ano? Walang sense. Walang common sense. Yun. Wala ano siya sa piyo mo. Sige pa. Ito kaya sabi naman, ito hindi po ito basher si Ma'am Violeta Francisco. Naguguluhan lang po siya. Junjun, di ba sinabi mo na ayaw mong lumipat kasi magtatanim-tanim kayo ngayon? Lilipat na kayo, parang ang gulo nyo. Hindi ko tuloy malaman kung anong totoo. Baka hindi kayo ang may gusto si ka-business. Dapat may desisyon din kayo. Pwede naman kausapin ng walang vlog skills. Eto po, Ma'am Violeta. Hindi po siya bashers, mga ka-business. Kasi alam ko po, lagi po itong nagko-comments, Ma'am Violeta. Shoutout po. Wag po kayo maguluhan, Ma'am. Opo, sinabi ko po talaga yon. Ayaw ko po talagang lumipat dito kasi po sobrang init. Kulog na kulog po. Ang inaalala ko po kasi noon, aside dun sa pagtatanim-tanim namin, is yung presko ng hangin para sa bagat ni Bay. Yun po talaga, ang isa sa reason noon kung bakit ayaw ko lumipat dito. Dahil katulad ngayon, sobrang init, sobrang malinsangan. Yun po yung totoo. Ngayon, mga ka-business, na-check up na si Bay. So, nag-usap kami. Kasi sabi rin sa akin ni Ate Vera nung nakaraan na, June, palit na tayo. Ganun ba? Yung biro-biroan namin na ganun, off-cam lang yun sa amin nila, ano, pag nagbibiroan kami. Gusto nga rin ni Ate Vera doon kasi malamig. Kasi napupunta rin sila doon eh, minsan. Dumadalaw doon sila Ate Vera. Malamig kasi doon talaga. Yun po yung reason, Ma'am Violeta, kaya po, hindi ko talaga gustong lumipat dito noon. Eh ngayon din po, wala po kong kilalaman si Kuya dito dahil si Bay po mismo ang nakiusap kay Kuya. Kaya, in-offer mo naman sa amin dati itong, eto, pwede ba lumipat na kami kasi nga nung nakaraan, ito nga, nagising. At the middle of the somewhere, at the middle of the loving, bembang! Oh, para sure, bembang! Yan na! Hindi na loving, bembang! At the middle of the bembang, biglang nagising si Koy Koy, tapos, tawag dito, bumangon. O, di ba? Yung bata, ganun. O. Yun yung reason. So, ngayon po, nakiusap po kami kay Kuya na kung po pwede para magawa namin siya ng division.
Yun nga pag-iisipan namin kung paano madidivisionan to mga ka-business. Kasi talagang hirap, hindi po talaga pwedeng divisionan doon dahil sobrang liit. Yung space pa lang talaga sobrang liit. Yun. So yun po yun, Ma'am Violeta, wala pong kinalaman si Kuya po rito. Para lang po clear. Wala pong kinalaman si Kuya ka-business dito. Yung sa amin lang po yung ano yung years mo lang yung anak. Yun lang po yun. So, Ay, privacy. ayun na mga ka-business. Unang-una po, gusto ko lang pong humingi muna ng paumanhin kung ganito man po ako magsalita ngayon. Pasensya na po kayo talagang sobrang Yung iba kasi di na maintindihan. sobrang init na po ng ulo ko. Talagang hindi ko po maintindihan yung pag-iisip ng ibang tao. Ang linaw-linaw naman ng pinaliwanag kanina. Ang linaw-linaw naman ng mensahe. Ando naman yung pag-uunawaan, pagre-respetuhan sa bawat isa. Pero bakit yung iba hindi mag-gets yun? Paano kasi makati yung utak? Hindi, talagang ano lang, papansin. Diba? Sila man pala. Huwag kayong alam nyo, wala kayong maitutulong pagka ganyan. Dapat nga mas matuwa pa kayo eh. Kasi, alam nyo yun, hindi sarili namin ang iniisip namin, kundi yung anak namin. Natural kasi sa mag-asawa talaga yun, at hindi maiiwasan yun mga ka-business. Hindi po talaga maiiwasan yung ganong senaryo. No? Sasabihin, pwede naman palagi na lang kaming mag-hotel, magaganon. Pupunta pa talaga kami ng hotel para lang ganon. So, ang laki na lang magagastos namin doon. Pagka ganon. Diba? At saka nasa stage si Bay ng pagiging mga ka-business. Alam niyo na siguro yun, mahilig. So, hindi man maiiwasan yun kasi lalaki naman yung asawa ko. Ano bang gusto nyo? Ko pa sa iba si Bay. Pabengbangin ko ng iba. Para lang Huwag kang ganun dyan. hindi kasi pang uuwi kasi ng iba. OA, over sa acting. No, over. Artista yan. Yun na naman mga kabisnes, pagpasensya nyo na at talagang nag-burst out ako, pumutok na po yung vulkan. Si Madam William. Pumutok na po yung ko mga kabisnes, pagpasensya nyo na po talaga. Alam ko po nauunawaan nyo rin po yung damdamin ko. Nilalabas ko lang po yung sa loobin ko dahil kung hindi po is talagang baka isa sa mga araw na to hindi nyo na makikitang magbablog ako dahil talagang buisit na buisit ako. At least ngayon ay mas masana ako, ilabas ko na yung galit ko, yung buisit ko, okay na ako. Eh, shout out dun sa inyo, lalong-lalo ka na Angelina Flores, namumuro ka na sa akin, murong-muro ka na sa akin, sira ulo ka, gaga. Pasensya na talaga, ito talaga kasi kahit sa live talaga pag nagla-live kami, andyan yan nagko-comment yung sirang ulong yung babae yan. Kung ayaw mo sa akin, bahala ka sa buhay mo, wala kang pakialam. Kaya lang, minsan, bawas-bawasan rin pagiging, abnormal. Hindi nakakatalino yung pagiging abnormal mo. Tama na. Diba? So yun mga kabisnes, salamat po sa pagsama niyo po sa vlog na to. Pasensya na po at talagang uminit ang ulo. At binigyan na naman ako ng sungay ng mga siraulong taong ito. At hindi ko po nila lahat ng viewers, hindi ko nila lahat ng viewers, kundi yun lamang pong mga nabanggit kong pangalan. Ayun po, God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Please po support unang-una, Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV. Siyempre po, Mrs. KB Official at ang channel po ng mga kagwangs mga kabisnes. Please po, supportahan natin. At siyempre, ganoon na rin po, Vera Andlito Official mga kabisnes. Salamat po sa lahat ng viewers, silent viewers, subscribers na walang sawang nanonood po ng aming mga vlog. Siyempre, hindi nag-skip ng ads. Salamat po ng marami sa inyo. At syempre, ganoon na rin po sa mga buting sponsors po namin na walang sawa rin pong nagpapabot ng pagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Gusto pong palang magsukli sa lahat ng kabutihan pinagkaloob niyo po sa amin. God bless po sa ating lahat mga kabisnes. Always, Vera Banat, todo. Again, sorry po talaga sa lahat. Lalong-lalo na po dun sa mga viewers po na baka ma-disappoint na naman po kayo sa pag-ugali ko. Pinapakita ko lang po kung sino ako, kung ano ako, pagka nagagalit po ako. God bless po mga kabisnes. We love you all po.
bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, misis ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Din, Stevie naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, misis ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon
Pira!